Hindi tumugon ang nagbitiw na si Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa sabina sa kanya ng NBI para yan sa investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At live mula sa Pasay City, may Express report si Gio Robles. Gio, bakit daw, ano daw ang panig nito ni Coach Baldwin at may iba pa bang mga dumating dyan sa NBI? Ruth, ayon sa legal counsel ni Tab Baldwin na si Attorney Carl Justin David, hindi nakasipot ang kanyang kliyente dahil sa kanyang kondisyon. Wala raw sa maayos na lagay ang dating head coach para humarap sa sabina ng NBI. Ano po yung initial? Si Attorney David ang humarap bilang kinatawan ni Baldwin. Sa kabila ng di pagsipot ni Baldwin, tiniyak ng kanyang abogado na handang makipagtulungan ang kanyang kliyente sa investigasyon. Wala rin daw balak lumabas si Baldwin ng bansa. Sa Biyernes, June 19 ang bagong schedule ni Baldwin para humarap dito sa NBI. Bukod kay Baldwin, ipinatawag din ng NBI ang mga coaching staff at players ng koponan. Pero hindi rin nakasipot ang isa sa mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Sandro Soriano. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Rojas, kasalukuyang may emotional distress ang kanyang kliyente. Dala ni Rojas ang sertipikasyon mula sa Ateneo Office of Guidance and Counseling na isinumite sa NBI bilang patunay na kasalukuyang sumasa ilalim si Soriano sa treatment at counseling. Sa kabila nito, nananatiling handa umano si Soriano na makipagtulungan at inaasahang haharap sa NBI sa Huwebes, June 18. Abogado rin ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Reynaldo Jacinto ang humarap sa NBI kanina. Paliwanag ni Attorney Pelayo Lawrence Quizon, nag-request ng panibagong schedule ang kanyang kliyente dahil sumabay sa sabina ng CIDG ang kanyang nauna ng schedule ngayong araw. Maging ang kasamahan ni Jacinto at isa pang miyembro ng coaching staff na si Dean Castaño, abogado lang din, ang pinadala dito sa NBI kanina. Ruth. Players ng Ateneo, meron bang nagpunta dyan? Ruth, sa mga miyembro o players ng Ateneo Blue Eagles, tanging si Elise Josiah o EJ Kapihi lang ang dumating dito sa NBI kanina. Kasama niya ang kanyang abogado at mga magulang. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si Kapihi pero nag-iwan siya ng maikling mensahe. Narito po, pakinggan natin. I just want to make a statement that I stand with my Ateneo men's basketball team. Although I've only been here a short time, and through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives. Ruth, nandito din sa NBI kanina ang dating team manager ng Ateneo Blue Eagles na si Epo Kimpo. Hindi rin siya nagbigay ng pahayag sa media at kumaway lang siya actually sa atin kanina when we tried to get kahit lang na maliit lang na statement. Nag-request din ng panibagong schedule si Kimpo sa NBI Homicide Division. Friday yung kanyang schedule para magsumite ng kanyang salaysay. Base rin sa impormasyon na nakuha natin mula sa isang reliable source, wala si Kimpo sa bansa nang mangyari ang pagkalunod ni Baterbonia at Adili noong June 8 sa Dipakulaw. Aurora, Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express report ni Gio Robles. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.